totoo lang ha, trending ngayon yan. Siya po yung uninvited na nagte-trending, but sad to say, she is definitely invited to Kapihan sa PDP. Palakpakan naman natin, former USEC, Astral Pimentel Naik. Siyempre po, papasimulan natin ito ng magandang introduction sa ating panel here. Attorney Topacio, kilala po kayo sa inyong malalim na karanasan pagdating sa usaping constitutional law. Di po ba, mga kasama? Yes. Si Yusek Pimentel naman, ang naik, dala naman ninyo ang mahalagang perspektibo mula sa policy at executive implementation dahil po siya ay dating opisyal ng Department of Energy at Presidential Legislative Liaison Office. Maraming pong salamat sa pagtangkilik ng lahat at syempre po sa pagdalo ng atin pong napaka-importanteng panauhin today. Medyo magiging mainit ang ating usapin dahil trending na trending yan dalawang yan. Kaya naman salamat po sa inyong pagpapaunlak. Oy, sa mga nanonood nating mga kasama at mga kaibigan, they are talagang invited. Pinakiusapan ko pa yan at palakpakan natin po sila po. Ngayon, siyempre, ang ating pong konteksto ngayon, yung mga usaping pangsimula na dapat ninyong pakinggan na tutukan. So, media lovers, are you ready? Ready! Okay. Para magsimula, syempre, ilatag muna natin ang pundasyon ng usapin. Ang question natin ngayong araw, para mag-flow ng tuloy-tuloy ang programa at hindi malihis ang usapin sa kung saan, first of all, I want to remind all of our friends, now vloggers, that is here with us. Wala mo ng question, okay? Mamaya magkakaroon tayo ng tamang oras para tayo'y magtanong. Attorney Topacio, pwede ko na po ba kayong matanong? Yeah. Sandali lang. Bago ko siya tanongin, okay. Meron daw siyang ilalatag muna na statement today, but of course, ang gusto ko lamang pong pagandaan ninyo sa una ko pong katanungan, attorney, yung ano po ang pinaka-core issue na dinidinig ngayon ng Korte Suprema. Okay? It's your turn. Okay. Timer starts now. Maraming salamat, Attorney Penny, at nais ko magpasalamat sa inyo lahat at nais ko rin magpasalamat sa Ama sa Langit na ang ako'y napapalibutan ng magagandang mga babae. Diba? Oh, at hindi yung mga, hindi si Luistro at si Delima. Sinabi yung ang papangit ng sinasabi. Kasi, sabi ko kasi, di ba napakaganda nga ni Delima, kaya nga ang daming nagkandarapang lalaki sa kanya. Bakit ako? Parang aswang. Anyway, bago po ako magpatuloy, ay nais ko lamang pong ihayag sa inyo bilang pangalawang tagapagsalita ng partidong PDP Laban ang dalawang pahayag ng ating acting chairman na walang iba kundi si Secretary Alfonso Cusi. First statement po, babasahin ko lang po as it is. PDP Laban has received reports of recent online statements and exchanges involving Attorney Vic Rodriguez. For clarity, neither PDP Laban nor any of its officers has anything to do with the attacks against Attorney Rodriguez, and any attempt to link them to the party is unfounded. Attorney Rodriguez's relationship with the PDP Laban is not in dispute. He was a guest candidate and part of the original Duterte 8 slate in the 2025 midterm elections. However, he remains independent of PDP Laban and does not participate in the party's decision-making processes. Any person or group allegedly attacking Attorney Rodriguez is acting independently and without the authority or consent of PDP Laban, and they do not speak for the party. Maliwanag po yan. I also confirm, this is Secretary Cusi speaking, that I recently met with Attorney Rodriguez
and there is no basis to manufacture conflict or attribute to PDP Laban any actions that are not ours. PDP Laban maintains constructive relations with various groups, including Hakbang ng Maisog, that share key advocacies, bringing PRRD home, ensuring accountability in the flood control scandal and broader corruption issues, opposing the impeachment of Vice President Sara Duterte, and proactively addressing the oil supply crisis. We urge all parties to engage responsibly, avoid unnecessary divisions, and remain focused on addressing the urgent challenges facing our nation and the everyday needs of the Filipino people. Ito naman po, second statement, mula rin po sa, mula naman po to sa PDP Laban Membership Committee na pinangungunahan ni Yusek Astra. Based on PDP Laban's official membership records, former Congressman Jacinto Jing Paras is not a member of PDP Laban. As such, any statements, opinions, or positions he has expressed are made solely in his personal capacity and should not be construed directly or indirectly as reflecting the official stance, policies, or positions of the party. Mr. Paras is not an authorized spokesperson of LPDP Laban, nor does he represent any of its officers or its leadership in any official or unofficial capacity. PDP Laban remains committed to maintaining clarity in its official communications and urges the public to rely only on duly authorized statements issued by the party or its recognized representatives. End of statement. Kinaklaro ko lang po na hindi po namin pinipigilan ang kahit sino na maghayag ng kanilang saloobin sa kahit anong forum, lamang sinasabi po namin na yung mga hinahayag po mga opinyon na yon ay hindi po opisyal na stance or posisyon ng Partido Demokratiko Pilipino. Yun lamang po ang sinasabi namin. Of course, these persons are free to express whatever opinions they may want. This is a free country and free expression is guaranteed by the Constitution. Salamat po. Thank you very much, Attorney Ferdy Topacio. Si Ka-Ferdy po ay nagpahayag at ikinarating po sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang statement po ng ating pong acting chair, si Secretary Alcusi. Salamat po sa pag-update sa ating mga kasama. You're welcome, Attorney Penny. Ay nandito. At gusto ko pong ipalit muli sa inyo ang ating pong unang pagpapahayag na inaantay po namin ang inyong kasagutan dahil maliwanag na kapag talagang ang naglatag ay si Atty. Topacio, talagang may diin na talagang tunay na maliwanag para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Atty. Topacio, my first question po sa inyo is ano po ang pinaka-core issue ng dininig ngayon ng Korte Suprema? Attorney? Mas maraming salamat, Attorney Penny, Yusek Astra, with your kind permission. Ganito po yan, ano? Unang-una, nais kong ihayag ang aking kalungkutan dahil mukhang yung oral arguments po, kahapon yun, ano? Yeah. April 7, sa Korte Suprema ay parang hindi pinapansin ng mainstream media sa kung anong kadahilanan ay hindi po natin alam. Kaya taos-puso po talaga ang aming pasasalamat sa mga vloggers na kayo na lamang po ang inaasahan ng taong bayan at ating mamamayan na maghatid sa kanila ng tunay na pangyayari. Just a brief history po, last year, kasama ko po si dating Speaker Bebot Alvarez, ang ating PDP senatorial candidate na si Jimmy Bondoc, ang Citizens Crime Watch si Jigs Magpantay. Kami po ay naghain ng isang criminal complaint sa ombudsman. Tungkol po rito sa mismong yung mga issues na dinala naman ni Atty. Vic Rodriguez at ilang mga grupo sa Korte Suprema tungkol nga po doon sa insertions ng 22, 23, and 24 General Appropriations Act. Lamang, ang nangyari po ay since hindi pa po agad nadinig, hindi natapos yung pagdinig dito sa petisyon na inihain ng ilang grupo rin na kinakwestiyon sa Korte Suprema ang konstitusyonalidad nitong mga insertion, ang sabi ng Ombudsman ay, sandali po lamang, hintayin natin kung anong magiging desisyon ng Korte Suprema tungkol sa constitutionality. Sapagkat pag sinabi ng Korte Suprema na yan ay hindi labag sa konstitusyon, walang kasong kriminal. Kung sinabi naman na yan ay labag sa konstitusyon, susulong yung kasong kriminal.
Kasi iba po yung usapin sa Korte Suprema. I have to clarify, ito po ay strictly legal yung issue. Purely legal. Constitutionality. Labag ba o hindi sa saligang batas yung ginawang insertion sa tatlong General Appropriations Act? Ito naman po, ang criminal case ay dapat bang may kriminal na pananagutan ang mga tao na gumawa ng insertion sa pangunguna nga ni dating Speaker Martin Romualdez. So yun po ang dalawa. Yun pong nilitis. Actually, naglitis na po yan antimano. Ito, naglitis na ulit at inumpisahan na. Ang usapin po, reduced to its simplest term sapagkat hindi naman po natin pwedeng puntahan ng detalye sapagkat may doktrina po tayong sinusunod na sub judice. Kapag ang isang bagay ay nasa harap na ng korte, hindi na po natin pwedeng i-discuss yung merits ng case, yung mga facts lamang. Ang basihan po ay ito, sapagkat ang ating saligang batas ay nagsasabing, wala pong pwedeng salapi na nanggagaling sa kabanang bayan na pwedeng gastusin except in accordance with an appropriation. Na ang appropriation pong yan ay nanggagaling sa General Appropriations Act. Kaya nga po, General Appropriations Act po yan, Ngayon po, ang naging issue rito, may mga, yung tinatawag nilang unallocated appropriation. Kapag sinabi po nating appropriation, according sa jurisprudence, yan po ay mayroong halaga, number one, at may pagtutunguhan. Halimbawa, Unprogrammed allocation. yun ang program, di ba? Yun ang according to law. Halimbawa, ang gobyerno ay nagsabing, meron meeting ngayon dito, April 8. Bibili tayo ng 100 bote ng tubig sa halagang 10 pesos each. Therefore, magkano yun? 10,000 ba? 1,000. Mahina ako sa math, kaya nag-abogado ko eh. 1,000. O 1,000 piso yun. Okay po yun. Nasa batas yun. Ngunit, pag nilagay mo dyan, flood control, lump sum. Halimbawa, 10 bilyon for flood control. Walang pagtutunguhan. Hindi nakalagay doon sa GAA. Saan pupunta ito? Basta 10 billion. Ang nangyayari po, ang nag-appropriate, hindi na yung legislatura. Ang nangyayari, ang nag-i-implement na po ay executive. Ngayon sinasabi nila, executive nga yun eh. Kailangan siya ang mag-execute. Hindi po. Ang ine-execute lamang po ng ehekutibo ay kung anong nakalagay doon. Kaya nga po, meron yung tinatawag nilang President's Budget. Isasumiti yan sa legislature. Ang legislature is supposed to be the guardian of the public purse. Kung maaari nga po, pag sinabi ng Pangulo, eto ang aking budget, 1 trillion. Dapat nga ang ginagawa ng legislature, boss, baka pwede namang 900 billion na lang. Nakatipid tayo ng 100 billion. Kasi dapat pinangangalagaan ng legislatura ang pondo ng gobyerno. Hindi naglulustay. Ito, baliktad. Number one, sinabi ng ating Pangulo, ito ang aking budget. Di ba? Ito yung budget para dito, para roon, 1 trillion. Ang ginawa ng legislature, tanggalin natin ito rito, ilagay natin dito, tanggalin natin dito, ilagay natin dito, at gawin natin, halimbawa, 1.2 trillion. Dinagdagan. Tinanggalan ng pondo yung priority ng Pangulo, nilagay sa mga bagay kung saan kinurakot naman nila at very clear yan. Very clear yan. Hindi ko na kailangan patunayan yan kasi ang Pangulo mismo nagsasabi, di ba? Hindi na ba kayo nahiya? Ibig sabihin, kinupitan nyo yung budget. Paano nila nakupitan? Yun yung unprogrammed allocations. Yan. Yun yung sinasabi namin insertion. Ito ang binibigay ng Pangulo, ito yung gusto ko mangyari, pinagsisisingitan nila ng kung ano-ano. Bakit sinasabi natin may kasalanan ang Pangulo? Hindi naman pwedeng hindi alam ng Pangulo yan di ba?
Di ba pagkatapos niyang ibigayan, ayan, mamaya i-explain. Mas magaling dyan si Astra sa akin pagdating sa procedure. Attorney, thank you very much ha. Pero gusto ko susugan po yung sinasabi niyo para bigyan paglilinaw din dun po sa ating mga... Yeah, of course. Attorney, medyo ipasok ko lang po to. Oo naman. Insertion na yan, ha? Ay, bakit? Attorney, kung isa lang po ba ang dapat maintindihan ng publiko ngayon? Itong mainit na usapin, no? Ako po yung magtatanong sa inyo, kung isa lang ang dapat nating tutukan at maintindihan ng sambayanang Pilipino, o sabihin na nating publiko, ano yun? Ito po ang kung isa lamang. Nagkasabwatan po. Nagkasabwatan ang lehislatura at ang Pangulo upang maging posible ang pagnanakaw ng daan-daang bilyon kung hindi trilyon sa ating budget. Bakit ko sinabi yan? And I was getting to that, ano? Kung kasi po, hindi pwedeng alam ng Pangulo to. Di ba, ang yabang pa niya, sinabi niya, uy, binasa ko lahat dyan, 4,000 pahina ba yun? Di ba? Ewan ko kung paano niya nabasa yun, ang haba noon, siguro hindi siya nakakatulog. Ewan natin kung ba't hindi nakakatulog, ano? Anyway, binasa daw niya. So nakita niya na mali yung ginawa ng legislature. Nonetheless, he signed it into law. So, he cannot escape liability. Hindi niya pwedeng sabihin ngayon, di ko alam yan eh. Nabudol ako eh. Kalokohan po yun. Halatang halata po kasi meron siyang budget secretary. Meron siyang mga department secretaries na tinitingnan kung yung mga request nila na ilagay sa budget ay natupad o hindi. Pero, hindi ba siya in-advise noon? Kung hindi ka in-advise noon, itanggalin mo na lahat yun. Incompetent lahat yun. Eh bakit hanggang ngayon, they are in the good graces of the President? Diba? Attorney, nasabi niyo po kanina na sinabi po ng sinasabi niyo, binanggit niyo ng tao na 4,000 pages pala yan. Diba? 4,000 ba? Yung GAA? GAA, oo, tapos ilang volumes pa yan. Saglit ha. Para hindi tayo manihis, we need to stick with the issue. Napakagaling pala na, no? Ang galing niya, kahanga-hanga, pero ang gusto ko po talagang ipantapat doon po sa mga nalalaman natin lahat ngayon, no? Ano yung sinasabi po ng Constitution tungkol sa national budget process? Ayan ang ipapaliwanag ni Kayo Yusek muna, Astra. Oo. kayo muna. Hindi kasi po, May sarili po Oo. yan mamaya si Astra. ganito yan, hindi na ako pupunta sa details ha, para hindi na kayo Bigyan mo lang sila ng ma-bored. isang Oo. magupit. Oo. Yan po ay nanggagaling sa presidente muna. Yan. Nanggagaling sa presidente. Hindi po, although nakalagay sa ating Article 6 na lahat ng budget ay nanggagaling sa House. Ang hindi po nakalagay naman sa konstitusyon ay, ang proseso po ay, lahat po yan nanggagaling muna sa Malacanang. Kumbaga, wish list. Gagawa ng listahan ng Malacanang. Isusumiti po yan sa House. Ngayon, titignan po yan ng APRO. Appropriations Committee. Pakakaliling APRO yung mataas yung buhok eh. May Committee on Appropriations yan. Yan po, titignan yan. Nagpa-budget hearing yan. Diba? Halimbawa, Department of Health, merong request na 200 billion. Secretary, defend your budget. Yes. Bakit ganito? Isasabihin niya, kasi po, importante ito, importante yan. Then, more often than not, nagkakaroon ng mga revisions. Ito lang, ganito lang. Ito, tanggalin natin dito. Ito, wag na. Ito, dagdagan natin. And so on and so forth. So, attorney, you mean to say, para yung pagkain, hinihimay-himay sa Hinihimay bawat dapat isa. yan. Yan ang role talaga. Of course, ang role ng legislature is making laws. GAA is a law. Yeah. A General Appropriations Act yan. Act of Congress yan. At yan talaga ang constitutional mission. The most important constitutional mission of the legislature is to guard the public fund. Yes. Yan, na hindi maabuso. Magkaroon ng tamang paghahati-hati. Pagkatapos yan, gagawin yung GAA, di ba? To make a long story short, marami yan. Maraming reputitos yan. Dadaan pa yan sa Senado, doon nagkaroon din daw ng insertion, yun ang aligasyon.
Then, pagkatapos niyan, reconcile na yung version ng Senate sa kanang House, kaya nga meron yung trabaho mo dati, di ba? Yan yun eh. Presidential Kaya nga, reconcile. attorney, tulad ng sinabi ninyo, no, I think now is the turn of our Yan. former Yusek Astra kasi po, dati po siya official that she is aware, siya po yung talagang isa sa Anyway, tapusin ko lang. Ano? Pag reconcile na yan, ito na yung final version, tsaka Yun. aakyat na yan sa Pangulo. Titignan ng Pangulo. Pag sinabi ng Pangulo, ay hindi naman maganda ito eh. Hindi tama ito. Hindi ko pipirmahan ito. Ano po, pag Reenacted. ano sabi niyo, pag sinabi ng Pangulo, ano? Pangulo. Hindi, we need to be, dapat nakakamilaw po yung pagsasalita natin. Kasi, At sinabi niya, hindi okay ito. Hindi ko pipirmahan yan. Kasi Hoda, reenacted yung dating budget para hindi naman ma-paralyze ang gobyerno. Pero pag pinirmahan mo yan, ito ang ibig sabihin niya. Number one, nabasa mo. Di ba parang kontrata yan eh. Nabasa mo, number one, ayon ka sa lahat ng nakalagay doon. Kung may insertion yan, kung may illegal dyan, kung may palpak dyan, kung may kurakot dyan, o possibility ng kurakot, hindi ka pwedeng hindi makakuha. So yun po, attorney, wait lang. Bago natin ibigay yung tanong natin, pasa yung bola kay Kaastra, sa tingin niyo po ba, yung sinasabi ninyong step-by-step procedure, nagawa kaya yan? Nagawa yan, kanya lang, na-corrupt. Yung mga procedures na yan were designed specifically to prevent ng anomalya. Kaya nga may ganyan eh. Ang ginawa nila, they converted it from a safeguard into a process that enables corruption. Yun ang mabigat doon. Kaya nga, tayo ay nasa hukuman ngayon. So, for the details, I will have to concede na mas magaling dyan. So, tingin ko talaga it's time na, okay, thank you very much. Na pananaw, gaano kahalaga ang GAA sa araw-araw ng operasyon or pagkilos ng gobyerno. And I'll give the floor to our former Yusek Astro Naik bilang official po ng PLLO at the Department of Energy. And of course, gusto ko pong bigyan ng paglilinaw ang lahat po ng ating mga kasamahan at nanonood sa ating pong live podcast that she is totally sure na sure ako that she is invited to the Astra, I'll give you the floor. From the Pambansang uninvited. Anyway, alam nyo, may sinabi kasi kanina si Attorney Topacio, no? Guardians of the purse. I-versus ko lang to the power of the purse. Under the 1987 Constitution, the power of the purse actually belongs to the office of the President. Kasi saan ba nagsisimula ang budget? It's from the office of the President through the submission of the NEP or the National Expenditure Program. Paano ba ginagawa ang National Expenditure Program? Ito ay supposed to be a product of all the consultations of the Department of Budget with the different regional offices, the regional development councils, no, ng Pilipinas. At mula doon sa mga lokal na pamahalaan kung ano ang kanilang mga pangangailangan na sinubmit nila doon sa RDCs, at ito naman ay sinasubmit sa DBM para madiskusyonan ano ang tunay na pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino. In my 2 decades of experience in government, almost 15 years akong staff ng Senado before I joined the Executive Department. At ang unang assignment ko kay Tatay Digong was Assistant Secretary of the Presidential Legislative Liaison Office. At alam nyo ba na ang PLLO ay tinanggal na ngayon ng Malacanang? And you wonder why? Well, in fact, the PLLO plays a very important role in the legislative process kasi sila yung supposed to be nagtatahi ng lahat ng mga kakulangan between the legislative and the executive para maipasa not only the GAA but all other laws and bills na kailangang ipasa. Ngayon, in-under nila ang PLLO sa executive secretary. So doon na dinagdagan nila ngayon ng trabaho ang ES to control. So kaya ngayon sinabi mo na may kuntsabahan,
I believe this is also one of the things that they did para mas maging pulido ang kanilang konsabahan, di ba? So from the NEP, ito ngayon ay sinasubmit preferably during the SONA. Si Tatay Digong ginawa niya yan dati. Hindi siya pumaltos na sinasubmit niya during the SONA yung NEP. Sa panahon ni President Marcos, there's a time na hindi sinabay sa NEP sa SONA ang pag-submit. Ngayon, after that, sinabi ni Attorney Topacio kanina, nagkakaroon ng discussion first in the House of Representatives. Kasi sila yung mauuna bago yung Senado. So, basta sa appropriations, dinidiscuss, tinatawag ngayon ang lahat ng mga sekretaryo ng different departments para depensahan ang budget. Kung titingnan nyo yung difference between the unprogrammed funds ng panahon ni Marcos, magkano yung naidagdag na nilagay nila sa program funds? 449 billion pesos. At masingit ko na lang yung sinabi ni Saldico, the Bongbong Marcos was asking for 100 billion per year. 25%. Oo, that's 25% of the total unprogrammed funds. Ang tanong mo dyan, sa'yo na nga nanggaling yung NEP, bakit ka pa manghihingi ng unprogrammed funds? Di ba? You are the programmer of the whole budget and the whole fiscal authority of the government. Bakit ka nanghihingi ng unprogrammed funds? Di ba? Bakit ka nagpapa-allocate for flood control? Specifically yun na sinabi ni Saldi ko, hindi ako ang nagsabi, lumabas yan kahapon. Humihingi siya ng 100 billion a year specifically for flood control. If you are in your right mind as a president, dapat nilagay mo na yan sa NEP. Diba? Meron ka palang programa for flood control, bakit mo isasubmit after the submission of the NEP? It's so preposterous for a president. Kaya sinasabi namin, you do not know what is your task as a president of the Republic of the Philippines because the power of the purse belongs to you. Why? You are the first proponent of the whole budget and you are the approving officer of the whole budget. So bakit ka in between your proposal and your approval of the final budget mag-i-insert? Because dito sa insertion nangyayari ang padrino system. Di ba? Naglalakad ngayon yung mga nagpapadrino. Speaker, pwede bang dagdagan nyo kami? Kasi ganito, ganyan-ganyan. Oo. And yung konsabahan, alam nyo, this is the first time, sabi ko sa inyo, 20 years na ako sa gobyerno, started with the Senate. Never have I seen such pamamalakad of the GAA preparation, the GAA In fact, meron pang naninote, and I am very happy Supreme Court did this, kahapon. Sinagpina nila ngayon yung SARO. SARO is the Special Allotment Release Order. Kasi ito yung final kanino ba napunta talaga yung pera? Like the unprogrammed funds, kanino nila ibinigay, and you will see it in the SARO. So, hail to the Supreme Court! You truly are the guardians of the Filipino people for sending a subpoena para sa submission of the SARO. Another thing na ginawa nila ng kongresong ito under the administration of Marcos is the creation of the small committees after the BICAM, which has never been done in the history of the Philippines. And yes, di ba, attorney, it does not have a legal basis. And ang sabi sa atin ng ating mga kaibigan, in the small committee sessions, laging present si Secretary Pangandaman, which tells us na
yung ano bang nangyari nila sa small committee report, doon sila nag-ano, di ba? Kasi naalala nyo na may mga blank pages. There were blank pages doon sa BICAM report. At doon nila tinira sa small committee report kung paano nila nadagdagan itong mga budget na hindi nararapat. So, ang tanong natin sa taong bayan, papayag ba tayo na ganito, na binubudol ang ating mga taxes? Hindi, siyempre. Siyempre hindi, Kaasya, walang ganon. Gusto ko po sanang salamatan ka sa iyong pagpapahayag. Masyado ka magpasabog, unti-unti lang. Kasi sa totoo lang, huwag ka magmadali. You are invited. Kailangan magmadali kasi. Sandali lang. Ito, Kaasya, kung may constitutional defect ang GAA, sino ang unang maapektuhan? Ang gobyerno ba? O ang taong bayan? Ang taong bayan, siyempre. Okay, i-discuss mo Oo. yan. Bakit kapag, ito na nga, di ba, the Maleta legacy. If there is one legacy that this administration is leaving to the Filipino people, it's the Maleta legacy. Bakit nga ba napakahalaga na dapat hini-hear ng Blue Ribbon Committee ang Maleta? Because lahat ng maleta na isinakay nila sa mga chopper at mga eroplano, it was supposed to be served para sa mamamayang Pilipino. We have poor leaders. Poor na karakter, poor dahil inuuna nila yung mga sarili nila at hindi ang taong bayan. Very rich. Very rich ang bulsa, pero poor yung puso. Leaders, very rich. Alam mo, Kaasa, naging official ka ng gobyerno. Even me. Alam natin yung mga kalokohan na yan. Kaso kapal. They can take it. Pero yun mo, they are not affected of yung pagtaas ng fuel. Why? Lahat naman yung re-reimburse kahit gawin nila 1,000 per liter yan. They don't care, my God. Yun ang talaga nakakapandungo. Gusto kong balikan natin at pag-usapan ka, Astra. No? Total, ang galing mong mag-urok eh. Pag-usapan natin yung nangyari mismo sa oral argument sa Supreme Court. Doon tayo tumutok na nangyari kahapon. Kasi hindi nire-report ng... Sasabihin mo, all praises of God, blah, 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 o ganyan-ganyan. Ano yun? Siyempre, tuwan tayo, parang positive. Parang positive, but the people of the Philippines needs to know, ano po yun? Ano po yung pinagbubunyi ng Pilipinas? Parang ganyan, pinag-usapan natin, 20 pesos ang bigas, pero wala naman pala. Parang, babalik na naman tayo sa usaping pinangako. Pati yung sound system, Gagalit sa Hindi, ibig sabihin, babalik na naman tayo mga Pilipino sa usaping pinangakuan na kayo, gusto nyo pang matupad, small brat kayo. Diba? So what I'm trying to say is, ilatag mo ng gusto. Anyway, magaling ka magpaliwanag, hindi ka nga mukhang galing Mindanao, ang galing mo magtagalog. Talaga, we need to... Sub-Saharan. Sub-Saharan Mindanao. We need to be consistent of our topic. Yung oral arguments mismo, ang pag-usapan na naganap kahapon sa Supreme Court. Ano yung pinaka-tumutok na tanong ng mga maestrado that the people of the Philippines, including us, needs to know what is the update, what's the real score of the issue of yesterday's oral argument. Oo nga, nakakatuwa si Justice Leonen, di ba? Nagisa ng todo si Soljen Berabe. Oo, kasi hindi na niya masagot yung mga katanungan ng ating mga maestrado. Kasi, di ba, yung paano nila ginawa yung mga insertions on the unprogrammed funds. Alam nyo, ang tumutok talaga nung nakita natin, di ba, yung nilatag ni Justice Leonen kung ano yung mga detalye sa pagpasok ng mga budget. I believe
oral arguments yesterday, kinonsolidate nila Attorney Topacio, di ba? Yung parang Yung mga 4 na kaso petitions, that's related to the at kasama na nga doon yung final ni former minority leader and former president ng PDP na si Coco Pimentel about the constitutionality of the 2025 GAA, no? Kasi maalala nyo na sila Senator Bato hindi pumirma at nag-walk out ba dahil dito sa mga na ito, no? Dahil sa GAA na ito. And kahapon ginisa ng mga maestrado ang SOGEN kasi sila yung defender of the office of the president and all executive offices of the government para doon sa GAA. And alam nyo, doon talaga ako nakita na napaka-wise ng ating mga maestrado. Bakit nila kailangang malaman yung SARO? Ako doon ako kasi yung SARO, yung talaga yung tunay na saan napunta ang pera, di ba? So, tayo dapat conscious tayo doon kasi maaaring ito yung nakalagay sa budget pero ang nilabas sa SARO iba. Oo, kaya nga si Justice Leon and specifically asked for the submission at the subpoena ng Supreme Court yung SARO ng administrasyon Para na sa ito. kalaman ng lahat, what is SARO? Statement allotment release order. Oo. Tatandaan mo, Castra, nang tayo Special allotment nung release nilalaban order. natin yung ating mga budget para tumaas at makagawa pa tayo ng mas maraming proyekto para sa bayan under yung ating liderato ng ating dating administrasyon, natatandaan mo, wala na sa usapin yan. Hanggang walang SARO. Yung sinasabi nilang gagawin, wala pa rin yan. Ang isang tanong kagad, may SARO na ba? Kaya kailangan talaga, himasin mo pa yan para ma-aproba at lumabas ang SARO. Eh dito, walang SARO, walang papeles, approve. Meron pang insertion. Ayos. Correct, oo. Kaya nga alam nyo, why am I very appreciative sa leadership ni Tatay Digong? Kasi, di ba, voluminous ang GAA. Nagmamadali ang Kongreso usually na, oy, pirmahan mo na yan. Si PRRD, hindi mo siya hindi mo si Tatay Digong, hindi mo siya maburusko na, oy, pirmahan mo na ngayon kasi magdi-December 31 na. Ganon. Because he is very careful sa pagbasa, kaya nga nagdidito siya ng lahat ng mga hindi dapat i-approve na mga budget. And look, sobrang ganda ng pagpapalakad ni Tatay Digong sa kanyang panahon at hindi tayo nagkaroon ng, hindi natin sinasabing perfect ang kanyang leadership or perfect ang kanyang ang kanyang administrasyon, but he did 90% of the job, no? Na talagang kumbaga kung meron mang mga pagkukulang na hindi niya na-achieve, yun nga yung hope niya that this administration ay continuity. Kaya nga sinuportahan natin ito because of the continuity na promise para sa atin. Kaso, ang nangyari, hindi naging continuity, kundi naging maleta legacy. Yeah, tama ka doon. Nasyak ako doon. Pero sa totoo lang, nung panahon po ng dating administrasyon, kapag alam niyang hindi nagde-deliver ng tama at hindi ginagawa, yun kung ano nakasaad sa mandate ng bawat department. Tsuli ka. Diba? Yeah. Tsuli ka. Tsuli ka. Wala kang walang padrino-padrino dyan kasi siya is very parang hands-on. At kita mo sa akin, sa maliit na opisina, ayan siya kung saan ako nagtrabaho na muna sa National Parks. Kapag meron ka nakitang mali, makikita mo yung difference ng being right and being righteous. Siyempre, sasabihin mo, huwag mo approve yan. Huwag ninyo yan. O huwag niyo isama sa bidding yan. Yan, huwag niyo isabihin, hoy, saka nakakita ang bumbilya, itagwa 16,500 ang isa. Pero yung iba yun, hindi na pinupukalkal. To justify everything and the president will approve it because that is very, very bad. That's corruption. Yun lang, sabi ko, kasi po, ito po kasi parang gusto ganyan-ganyan. Very good, huwag isali. Di tsaka ang tindi noon tayo, nung nagdidepensa tayo ng budget, grabe yung natin, grabe yung aral natin. Hindi pwedeng pumunta ka sa Kongreso at Senado na hindi ka nag-aral doon sa budget. Pero parang ngayon, iba yung nangyari kasi dinadaan na lang sa tawag, di ba? Nagbi-video call, yung hiningin yung pinaprubahan na namin,
Napakawais ni sabi ko, because he recorded everything. And hindi yun nangyayari before. Talagang wise siya dahil alam niya na hindi naman lahat ng lihim hindi Mananatiling malihim. Kaya kung sakasakaling sumabog, meron siyang hawak dahil alam niya, pag hindi niya ito hinawakan, siya yung unang sasabi. Anyway, may singit ko lang, insertion na rin naman ito. Ang hilig niyo sa word na ganyan. Anyway, ang natutuwa ako dun sa oral arguments kahapon, kasi pinapakinggan ko yan, nag-multitask ako kahapon, yung mga amicus curiae, ang Korte Suprema po kasi may kapangyarihan na mag-anyaya ng mga tinatawag na amicus curiae or friends of the court. Ito yung mga tao na wala naman silang pinabalikan, ngunit nagkaroon sila ng expertise o malalim na kaalaman tungkol sa issue na nakaharap sa korte. Nag-invite sila ng ilang mga opisyal ng gobyerno na maalam sa budget. Nandyan si Solita Monson, si Franklin Drilon na naging Senate President, at si Butch Abad na budget secretary dati. Wala po sa kanila nagsabing tama yung ginawa sa GAA noong 22, 23, 24. Lahat po sila, all four amicus curiae said, maling-mali because that is a form of pork barrel na ipinagbawal na ng Supreme Court doon sa Belgica case. So, wala pong kakampi talaga ang gobyerno doon sa oral arguments na yun. At talaga ko, nahalata na talaga ni Senior Associate Justice Marvick Leone na talagang something is wrong. Kaya yun, hindi na nila mapagkakaila yun. Isinampi na lahat ng saro. Alam na natin, malalaman natin kung bakit yung pong distrito ni dating Speaker Martin Romualdez, dalawa ang appropriation sa kanya. Bukod pa yung sa distrito, bukod pa yung sa Leyte, City of Leyte. Can you imagine? Meron yung sa distrito as a whole, meron pang special sa Leyte. Magkano yung ibinigay sa distrito ni Sandro Marcos? 4 billion ba a year? O, doon magkakaalaman na po yan. Kaya, palagay ko yung mga responsible dyan na nanginginig na eh. Kasi pag sinabi ng Supreme Court yan na, uy, illegal ang ginawa nyo, yung nakabingbing po namin sa ombudsman ay tutuloy na yon. Kung itutuloy, kasi ang problema natin sa ombudsman, malihis ako ng konti, tutak ng Malacanang ang ombudsman ngayon. Sana ituloy niya. Kasi yun na naman ang kondisyon noon ng dating ombudsman eh. Hold it, hintayin natin ang Korte Suprema because that is the highest court. Pag lumabas yan if ang magiging desisyon ng Korte Suprema ay unconstitutional, tuloy na, criminal case na po yan, kulong na po yan, baka plunder pa yan. So yun po ang sitwasyon. Parang palang siopaw lang yan, no? May special. Kaya siguro yung dokumento ng mga yun, yung banabanggit mo, yung isa sa Ilocos, yung isa sa Leyte, sigurado may pulang bilog yun. Yung papel, Special, masingit natin ito ka, Penny, kasi usapang saro, di ba? At special allotment release order. Ito yung order mo na, nandito na yung pera, pwede mo nang gastusin doon sa naka-allot nyo. Ito yung nangyari sa confidential funds ni VP Sara. Ibinigay ang saro sa kanya 11 days before. Pero, nakaplano na yung gastusan mula pa nung Sandali lang, Astra. Kailangan tutukan niyo po ito para maintindihan niyo po yung ginawa. Ginawa nilang tanga, taong bayan, pero hindi nila pwedeng pagmukain tanga forever si VP Sara. Why? Kasi kami nasa gobyerno kami. Yung sarong yan, napaka-importante. Ngayon, gipit na sa panahon, di ba? So, kailangan mailatag yan bago magtapos ang taon. Hindi, tsaka yung plano for the whole year, planado na yun ni VP saan gagastusin itong mga perang ito. In fact, karamihan sa atin sa gobyerno, alam natin na kung minsan, alam natin na nandun na sa allotment. Pero kailangan mong, yung programa mo na nakalista doon, di ba? Kasi nagsasubmit ang ahensya. Ito yung program ko from January to December. Hindi naman lumalabas ang saro sa January. No. So yung projects namin in January, inuutang na ng gobyerno sa mga suppliers. Like for example, yung papel na binili ng gobyerno, ginagamit natin sa araw-araw for our encoding and all, ginamit mo na sa January pero wala pang saro.
Totoo po Oo, yan. di ba? Alam nyo, hindi alam ng iba, naging assistant secretary rin po ako sa DILG. Oo. In charge of local government. Ganun po yan. At nagdepensa na rin po ako ng budget. Kasi ang DILG po, of all government departments, ang may pinakamalaking public information office. Isang floor po ng DILG dati dun sa Mapagmahal Street. Ngayon, lumipat na sila eh. So 1 year po ako dyan. And I was the head of PBAC. PBAC pa noon eh. Hindi pa back eh. 2000. Year 2000 yun eh. 26 years ago. Ay, talaga po totoo yan. Inuutang po yan at hinihintay na ng mga supplier. Kaya paglabas niyan, minsan 4, 5, 6 months, ibibigay mong bigla yan. Kasi kawawa din naman yung mga supplier. Eto lang po, tama yung sinasabi niya, since hindi nakakampi si VP noon, may friction ha, inipit-ipit nila. Kaya lang, hindi naman nila pwedeng ipitin indefinitely yun. So, yung sinasabi lang, 125 million in 11 days, ano yun po, BS yun, propaganda yun. That 124 million is spread out over 12 months. So, magkano lang yun kung 124, napakaliit po yun. Oo. Samantalang, ang DILG, di nila sinisilip, ang DILG, 500 plus million. Ang DOJ, 500 plus million. Noon panahon na nandun pa si Boying sa DOJ, yung Remulla Brothers, mahigit 1 billion confidential funds. Ba't hindi na tinitingnan liquidation? Ikaw naman, attorney, kailangan pa bang i-memorize yan? Ba't pinatitignan kaalyado sila? Rhetorical Di question. ba? Bakit nakatutok kay VP? Bakit kakampi ba si VP? Kayo naman. Tsaka Penny, siguro para maintindihan din ng ating mga kababayan, what is the budget cycle of the Philippines? Yun. Ang budget cycle ng Philippines takes 2 years. Yun. Alam niyo ba yung di ba, yung collection ng taxes mula sa mga lokal na pamahalaan, lahat, nire-remit yan to the treasury. Pag-remit niya ng treasury, saka pa lang yan inaaral ng treasury, ito yung collection natin, gagawan niya ng na remittance to the ito pa yung gagawa ng budget for the next year. Ang release niyan the following year pa. Kaya nga, bakit ang PDP Laban is advocating for federalism? Dahil ang gusto ng PDP Laban, ang budget na karamihan ng budget dapat nagbelong sa local government units. Diba? Kasi sila mas nakakaalam ano ba yung proposal natin under federalism. Dapat, ang i-remit lamang ng mga local governments ay yung share ng national government. Oo, di ba? May iwan na ngayon sa local government yung kasi you eliminate corruption there and you eliminate also the power na parang nais natin lumuhod lagi sa Ang Malacanang. tawag dyan ay Imperial Manila, di ba? Yeah, correct. Alam mo, sa totoo lang po, Ka-Astra, Attorney Topacio, natatawa lang tayo kasi ginagawa nilang mga Pilipino. Kowa na nga nagsalita, kasi kung talagang may paglabag yan, doon pa lang sa Saro, sa COA pa lang di sila makakalusot. Sa totoo lang. So, cleared po sila sa COA. Hanggang ngayon, dinaig pa nila lahat ng mga departamento ng ahensya dahil nga hindi kaalyado. So, pag di ka kaalyado, maliwanag na meron kang sabit at may kaso ka. At hindi ka nila titigilan, lalo na ngayon. Pero sa naramdam ng sambayan ng Pilipino, na gamit na salitang sambayan ng Pilipino, alam na po ng sambayan ng Pilipino na ginagago po ninyo kami. Pero record ito nabanggit nyo na rin Attorney Penny yung COA Record ito sa history ng Pilipinas. Ang DPWH, merong disallowance, notice of suspension / disallowance in 3 years na 17.355 billion. Yan yun ang makikita, may problema Or may disallowance, tapos ganyang katagal. Yun nga palit na lang. mismo. So, Kung wala makikita, may problema. it means nagpasimula yan sa bagong administrasyon. Kasi 3 years 3 years. Pero kita mo, wala nakakasuwa. Wala nakukulong. DPWH pa lang yan hindi buong gobyerno isang departamento pa lamang. Tsaka ang dami niyan, di ba? Nakapost yan sa COA website. Yes. Kung ano yung mga disallowance. Buksan na kung ano mga researchers natin yung amount na yan. Buksan niyo yung COA website. Kaya mahirap, kung hindi ako masyadong nakitindi, pinaintindi ko pa sa mga nakakaalam
yung mga accountants. Alam mo sa nangyayari sa ating bayan, Attorney Gastra, siguro it's time for us to learn more about yung nangyayari sa atin. Kasi, alam mo sa totoo lang, eto katulad ng mga vlogger, kala mo abogado yan. Alam na yung mga termino ng abogado. Sa sobrang pa yan. sukdulan nilang gustong matutunan at gusto nilang ang kanilang mga content ay na talaga maging legitimate, hindi sabing fake news. At nag-aaral na yan. Sa totoo lang. Correct. Mga taig pa niya ng abogado, marami tayong abogado sa gobyerno, pero nagpapaka-abogado sa maleta. Hindi lang yung sinasabing sila ni Katon yun, ha? Pero wala po akong pinangalanan. Tingnan na lang po ninyo yung mga tahimik, yung excuse me, may reservation lahat. Alam niyo na yun. Alam mo, kapag totoo ang iyong pagpapahayag at kailangan ipahayag ng tama sa sambayan ng Pilipino, na ginagamit ko lagi ang word na sambayan ng Pilipino, na maririnig mo sa mga bibig ng mga kilalang tao, my God, ang kakapal po talaga ng mukha nila. Kaya buti may mga vloggers tayo, mga media na talagang may malasakit sa kapwa at bayan. Kaya, sa totoo lang, baka mamaya, pag inalok kayo, bumigay kayo, ha? Baka isang Hindi, pakita niyo yung t-shirt. Pakita niyo nga. Pakita mo yung t-shirt. Kung ano nakalagay. Tayo. I am an independent vlogger. Palaban para sa bayan. Ano, ando na ba Big yan? bayaran. Ano na nabayaran dyan, akin lang. Joke lang. Sa totoo lang, mga kababayan, walang bayan dyan. Hindi lang po, hindi, tsaka dito, hindi ka lang makakakita ng live podcast sa walang bayan. Ang ano, kaya nga, ang pakimkim namin dito ay kape, palisan. Dinagdagan na namin ng keso. Eh, pero sulit yung keso. Napakasarap ng keso. Siyempre. Oo. Homemade. Huwag niyo na akong bayaran. Basta bigyan niyo lahat ng Sinabi keso. mo yan. Hindi mo, attorney, hindi mo pa sinasabi, ginawa ko. Yun nga eh. Sana ganyan din ang gobyerno. Eh, wala ka maasahan Eh dito. dito, tumutunog na yung sikmura. Hindi na nakakarating, naglalakad na. Ano mo ba yung iba, nagkakabayo na? Alam niyo ba, ito singit ko lang, yung sinasabi niyo. In-interview ko kahapon sa show ko, si Kamar Balbuena ng Manibela. Ang tanong ko, ano bang mga gagawin niyo para makatulong sa drivers? Alam niyo, ito nakakalungkot ang sagot niya. Total resignation. Wala na kami gustong gawin. Bakit? Eh wala namang ginagawa gobyerno eh. Napapagod lang kami. Nagagastusan lang kami. Hindi na kami kumikilos. Nagtitiis na lang kami. Can you imagine, pag nawala na ng pag-asa ang taong bayan, delikado na yan. Kasabi nga ni Erap a hungry stomach knows no law. Yan ang mabigat yan. Kasi di ba, dati nagrarally-rally pa yun, tigil pasada, sabi nila, kami din na permission, wala namang epekto sa gobyerno, wala namang ginagawa ang gobyerno. May ginawa naman ang gobyerno. Minaximize nila yung oras. Nabawasan ng isang araw ang trabaho. Pero kawawa ang mga nagmamanibela dahil na pinagkukunan nila ng kanilang pang-araw-araw para sa pamilya. Nakakatawa, pero nakakagago. Tignan nyo, ako, abogado ko ng Pasang Mazda. Ito yung kapuitan nitong gobyernong ito. Ang papahala ng Malaysia, may Malaysia na akong kaibigan eh. Noon tumataas ang presyo, alam niyo ginawa ng gobyerno? Siguro meron. Let's say, ang gobyerno ay may 10 bilyon. Kinausap nila yung oil companies. Hanggang ganito lang ang presyo. Sinabi, ito ang presyo sa world markets sa sa kalakalan. Oo. Sa kalakalan. Paano? Dilugi kami. Sabi, hindi. Yung diferensya, amin. So, mababa yung presyo, kontrolado yung presyo, everybody happy. Dito, anong ginawa? Ayuda. Mahirap po yung ayuda. Bakit? Ayon sa datos na nasa akin, 560,000 persons ang directly or indirectly dependent sa transport industry. Bibigyan mo ng 5,000 yan. Paano mo i-distribute yung 5,000 sa 560,000? Meron bang manpower ng DSWD para ibigay yan? Wala! Hindi ganun kalaki ang DSWD. Anong nangyayari? I-devolve nila sa LGU. Pag dinevolve na sa LGU yan, alam nyo na, patay na yan. Bakit hindi kunin yung pera sa halip na ang kausap mo lang 5-6 na oil companies, 560,000 ang gusto mong kausapin? Mali Bakit? Kasi merong oportunidad dyan pagka-distribution sa marami. Ito yung kalokohan ng gobyernong ito. Pwede mong ibigay direkta sa oil companies. Ang problema, number 2, sabi ng isang kaibigan kong nasa Malacanang,
wala na pong maibigay na subsidy, ninakaw na. Yun, hindi, walang biro, yun ang problema, malungkot. Ninakaw na, anong bibigay namin subsidy sa oil companies? Yan ang dapat unang-unang instinct ng gobyerno. Kahit walang OPSF or Oil Price Stabilization Fund, ad hoc naman ito eh. Ad hoc naman. Number 2, bakit nag-certify na rin as urgent ang gobyerno? Ang ginawa pa excise tax pa. Bakit hindi na lang sinertify as urgent yung ibinalik yung OPSF? Ayan yung opportunity, natataranta na yung legislature, gusto nang gumawa ng hakbang para yung ma-address yung rising prices. Ba't hindi ka pa nagbigay ng batas na i-reinstate yung OPSF? So yan ang mga kalokohan eh. Bakit? Ayaw nila kasi profiteering. Ine-enable nila ang profiteering ng mga oil companies. Ang Pilipinas, ang pinakamalaking percentage na itinaas ng oil prices sa buong mundo. Totoo. Sa buong mundo. Oo. 81% as of February pa yan, ha? Ang itinaas. Bakit? Hinayaan ng gobyerno na mag-profiteering, na tumiba-tiba ang mga oil companies. Kontrolado ng oil companies ang gobyerno, regulatory capture. Nung sinasabi nilang 60 days pa ang reserva, 55 days, bakit ibinenta nyo agad ng mahal the next day? Kung sa ibang gobyerno yan, ganun profiteering kayo, kulong kayo lahat. Alam mo, attorney, ewan ko kung may sense ang sasabihin ko, but definitely, that's my thinking, no? Yung mga tao rin siguro, kasi parehas ko rin ang pag-iisip, dahil di naman kami kasi intelligent po. Balikan natin yung usaping bigas nung araw. Nangako, 20 bigas. May crisis na tayo. Pero naman 20 bigas Totoo yun. pero isang dakot lang. Isang dakot lang. Para hindi ako mawala. Kasi alam mo, minsan, matanda na tayo, nawawala ako eh. Pero nandito lang ako. Alam mo, attorney, yung parang kwento ng bigas, sabihin ko sa iyo, yung bigas, 20 pesos, pinangako niya. Ikaw ba, pag nangako ka, syempre mag-iingat ka. You need to protect your credibility. Pass the head of credibility is very important. Pagkatapos, hindi mo na ibigay kung ano yung pinangako mo. Ako sa dami ng pera mo, kung ako siya, best friend mo. Gagastusan ko yan. Huwag lang ako masira sa taong bayan. Kahit sarili kong pera. Dahil kapag nasira ka na, ang hirap na pong bumalik. Tatanggap na lang sa iyo kung ano yan, pero yung tiwala hindi na. Ito rin ang nangyari po dito sa krisis. Unang-una, minumulat nila sa taong bayan na walang krisis. Maya-maya, may emergency na. Pucha. Kung yan, sakit yan, o health ang usapin yan, tigok ka na. Pinatay ka pa ng paulit-ulit. Tigok ka na naging nalo ka na, may krisis na, sinasabi walang krisis. Pero meron pa na po ang gobyerno dyan. At hindi totoo na 60 days. Dahil dito, nag-guest dito si Ma'am Cora, Ginote, may resibo, kaya pa hanggang 2 taon, may reserva tayong pera. Pwedeng huwag natin pabayaan na magtusa ang ating mga kababayan, magrebelde, dahil sa gutom, wala ka na makikilala. Pag sumala na ng pagkain at iba na ang tingin sa inyo. Ang tingin sa iyo, karne, na pwede para na nakihain na sa pamilya. Kapene, tingnan mo to how incompetent this government is. Pinabayaan nilang mag-increase kasi saan dapat nilalagay ang pera, di ba? Pinabayaan nila na ang mga oil companies, now I'm speaking as former DOE secretary, pinabayaan nila ang mga oil companies na magtaas. Ngayon, 152 na yata ang diesel. Diba? Kasi, alam nyo ba ang ginawa ni Tatay Digong? 2021, Tatay Digong signed EO 138, and that is the implementation of the Mandanas Law. Diba? Yung Mandanas ruling of the Supreme Court. At kasama doon actually is the devolution of power sa mga local governments. But there is, imagine mo, bago nag-end ang panahon ni Tatay Digong, nandoon na yung puso niya, he was already forward-looking na dapat ang mga lokal na pamahalaan ay may kapangyarihan to regulate even oil. Kasi kasama ang Department of Energy dyan, although right now, hindi fully devolved. Continuity-wise, ang pag-uusapan natin, dapat si Pangulong Marcos, tiningnan
tingnan niya lahat ng mga executive orders, lahat ng mga ginawa ni Tatay Digong at in-implement niya sa panahon niya ngayon para maiwasan natin ang mga sakunang ganito, mga crisis na ganito na hindi nakaka-address. Bakit nagagalit ngayon ang mga drivers? Pinayagan mo ang oil companies na magtaas up to 152 per liter, pero hindi mo pinapayagan ang mga drivers na magtaas ng singil sa pasahe. Tapos, bibigyan mo lang ng 5,000 pesos yung mga drivers. Ano nangyari? Ilang litro lang yun. Ano nangyari? Oh. Uwi na, walang masakyan ng tao. Correct. Kasi isipin, ba't ako mamamasada? Ang mahal ng gasolina. Ang dami nga nagre-reklamo eh. Kasi yung paggawa ng listahan, problematic pa yun eh. Oh, correct. You should attack the problem at the root. Yes. Anong root? Yung presyo ng petroleum products. Bakit hindi yung kumpanya ang tinawag mo? 7, yan lang 7, 8 lang na major ang kausap mo. Hoy! Wag niyo itataas. Kami munang bahala. Kung anong lugi nyo, basta mapaprove nyo na lugi kayo, kami na muna magbabayad. Dapat Sige na. gano'n. Kasi gagasusin mo yun dun sa ano rin eh. Magkano sinabi na 1 billion daw para sa ayuda. Ang bago ang gulo-gulo. How can you distribute 5,000 pesos at 560,000 persons all over the country, ha? Attorney, if you are the president or the head of state, at nagkaroon tayo ng emergency crisis, ano ang gagawin mo? At papaano yung kumpas mo? Di ba ikaw yung may kumpas eh. Kabayo yan eh. Ginapalo mo yan pa. Kaya dapat may tapao ka. Para hindi ka balito. Blinders, oo. Baka mamaya may nagsasalita dito babae, may nagsasalita dito lalaki. Di ba? Kaya ganito yung itsura ng bansa natin. Kung ikaw ang head of state, what will you do? And why? Parang imagine. Okay, yun ang sinabi ko. Thank you for your wonderful question. My family. My family. Pero hindi nga original nga yung atin eh. Pinanood lang natin yung ginawa ng ibang countries na hard hit. Ganun lang, gagayahin na niya. President Marcos does not even have to be smart. Because we know he's not, ano? Kasi pag nagsasalita, parang choppy na cellphone eh. Gusto mo yung gaya. Gayahin mo na lang yung ibang Asian countries na na-control nila yung presyo. I-subsidize mo na agad. Tapos, at the root, di ba? Oo. Magpapakahirap ka pa na masisira ulo ng DSW secretary mo. Magbibigyan mo ng 560,000 na 5,000. Paano gagawin? Baka ang solusyon mo, libre sa kaisa. Saka meron kang Department of Energy Secretary na habang naghihiring sa Senado, natutulog, inaantok. Sometimes, kapag Walang energy. alam mo, Asya, tayo talaga mga dating mga opisyal, kapag nandun tayo sa Senate, nakikinig tayo, nung naglalaban tayo yung mga budget natin, pag natutulog yung mga kinatawan ng gobyerno, it means that why listen? Why watch? Alam naman natin kung ano magiging ending. Parang manipulado. Correct. Diba? So, sad to say, talagang wala pa yung oil crisis. Nasa crisis na po tayo, 2022 pa. At maalala ko lang din, Sorry, huwag kayong mag-quote. maalala ko lang kung paano ginawa ni PRRD because we also had an oil crisis during the pandemic. Kasi nga walang mga bumabiyahe na di ba? Lockdown yun eh. Pero alam nyo ba, kasi hindi ako fake news galing sa Brunei. Ito fake news kasi makikita nyo yun. You go to the United Nations Comtrade website, nandoon lahat yan ang export, import, ng bawat bansa. And dito sa panahon ni Pangulong Marcos, 2 years, 2022, 2023, wala tayong angkat na oil from Brunei. Nagkaroon ng angkat sa Brunei 2024 and that's around $25 million. Alam nyo kung hindi lang vindictive itong administrasyon na ito, the best person who is going to be the trade missionary sa kakulangan ng ating oil is the Vice President. Yes. Bakit napakaganda ng relasyon ng tatay at ng mga Duterte sa lahat ng mga bansa na karatig natin? Ang tagal na ng BIMP-IAGA, this is Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines Agreement, Trade Agreement.
kami sa Mindanao, bata pa lang ako, alam ko na nanggagaling yung mga ng mga langis doon. Lahat ng mas mura bumili doon dahil mas madaling pumunta kaysa pumunta ng Manila. And sinabi ko nga, supposed to be ang mga local governments may power na dapat to talk to foreign investors and di ba? But the EO 138 ay hindi fully in-implement ng administrasyong ito. 2021, before the end of PRR this time, nag-issue siya ng EO. Kaya pala may langis na dumating sa Davao City from Brunei. Oy, ka-Astra. Sinabi naman ako na alam niyo. Alam mo, ka-Astra, ikaw na yung least uninvited ngayon na sikat, even if you're invited today. Ayan ka na naman, you will tackle up issues na lagi kang nai-issue. Brunei na naman yan. Are you Brunei Yuki? Anyway, madagdagan ko lang yun, By the way, ito ay expose ko, Alam nyo, bini-BS tayo ng TFA natin. Alam niyo naman yung BS. What is BS? Bullshit. Sige, Ay, sabihin ko lang. Tinanong mo eh! Tanong ka ng tanong eh. Walang bayad magtanong dito sa kapihan. I-flip nyo na lang. Alam niyo kung bakit? Ito Ito ang storya tungkol dyan sa langis. Sabi ng TFA natin, nakipag-usap daw sila sa Iran. Imagine, ang galing, nakipag-usap sa Iran. Si Donald Trump, hindi makumbinsi Iran. Tayo, ang galing natin. Nagpa-photo up pa yung magandang babaeng sekretary natin ng DFA. Sino yun? Yung sekretary ng DFA. Diba? Secretary Lazaro. Lazaro. Hi, Diba? Sek. Napakagandang babae, di ba? Yes, she is. Beautiful. Kasing ganda ni Laila de Lima. Yun. Ikaw talaga, maganda si Seth. Anyway, maganda naman si nagpa-photo up pa dun sa Iranian ambassador. Ito ang sinabi nila sa atin, nag-uusap na daw sila, okay na daw. Sabi daw ng Iran, padadaanin nila lahat ng barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Teka muna. Meron akong classmate noon na nag-drop out na sa law school na nag-career sa foreign service. Naging ambassador na sa Russia. Tinawagan ko, ano ba to? Anong story nito? Diplomatic success ba? Sabi niya sa akin. Ayaw siyempre magpangalan. Siya nagsabi sa akin, BS yan pare. Sabi ko, bakit? Walang tanker na malaki. Walang barkong malaki na Philippine registry na dumadaan sa Strait of Hormuz. Iba yung mga dumadaan dyan, ang lalaki yan. Yung mga VLCC, mga very large container container craft. Yan. Walang Philippine registry yan. Yung sinasabi mong pag yan ay papunta sa Pilipinas, papadaanin, sabi niya, hindi totoo yan. Sa diplomacy, wala silang pakialam kung saan papunta yung barko na may dalang langis. Ang importante dyan, registry. Yan. Kanino ba naka-register yan? British registry yan. Hindi pwede kalaban ng Iran. Hindi dadaan yan. Ang nakapag-negotiate, Japan, India, Pakistan, China, dumadaan kasi kakampi nila. Yung iba, sabi niya, pag sinabi nila na lahat yung mga tanker na papunta sa Pilipinas ay pinadaan sa Strait of Hormuz dahil nakipag-usap sila sa Iran, hindi po diplomacy yun. Ang Iran, basta hindi papuntang Amerika at hindi American registry yung barko, patadaanin, magbayad ka lang. So, di ba, the next day sinabi, hindi porkit pinadaanan ng Iran yung mga tanker papunta sa Pilipinas, ay bababa ang presyo. Bakit? Kasi binabayaran natin yung ayaw nilang paalam yan kasi gusto nilang sabihin, ang galing natin mag-negotiate. 1 peso per barrel ang bayad. So, yung may mga VLCC na 1 million barrels ang dala, napakalaki. 1 million pesos ang binayad ng Pilipinas para lang magpakita ng tao na So, ibig mo sabihin, So, bayad yun, hindi yun diplomasya. attorney, ang ibig mo sabihin, kwentong barbero pala yan. Pinalalabas na namin ginagawa. They want to make it appear that there is a diplomatic coup na galing natin, nakausap natin ng Iran. In reality, sabi niya, in all probability, ang usapan niyan, sige, padaanin mo, magbabayad kami. Ibig sabihin, hanggang sa kwentong barbero, manipulado, kahit sa maleta. Para masabi na din Bayad. ng mga gobyerno. So lahat ng accomplishment na nangyayari ngayon,
tsaka yung mga kwentong pinahahayagan, pinarira natin sa Pilipinas, bayad. Bakit Bayad hindi daw yun, natin bayad daw tanggalin yun. yung totoong kwento ng mga hindi bayad? Palakpakan naman natin. Hindi, saka, Kapeni, Ferdino, nag-declare ang Malacanang ng state of energy emergency. Tama? Tama. Ano ngayon ang naging aksyon mo? Sabi nga ni Chris Aquino, Nag-declare na? Kung nag-declare ka ng state of emergency, Tuloy-tuloy energy dapat. emergency, Tuloy-tuloy. tuloy-tuloy dapat. Oh. Ngayon, naka-break ang legislatura, di ba? Naka-break sila hanggang May 5, I think. Walang session. Pero sa April 15 meron, ha? busy sila sa April 15 para sa impeachment. Oo, sa impeachment. Instead Correct. Oo. Diba? Instead of the president calling for an emergency legislative session to address the emergency of our energy, anong ginagawa nila ngayon? Diba? Anong ginagawa ng gobyerno to implement the state of energy emergency? Ito kakaas na, kumakana ka na naman ganyan. Mamaya wala na naman yung page mo. Sila na yung page. Yung account Kaya ko. mga kaibigan, pag hindi nyo nakikita, di ba nawawala rin yung PDP NCR, ito na. Kaya medyo, ako ngayon, patwitams tayo dahil wala na Kapeni, nakikita sa page. sabi nila kakasuhan nila lahat ng fake news peddler kasi sinabi ni na nagpunta yung at meron daw tayong padadaanin. Bakit dapat kasuhan ni Secretary ng PCO ang Iran military page? Kasi there's an Iran military page. Kumalat ito na meron post ang Iran military page na according to the Filipino source na allow daw yung Filipino vessel. Ibig sabihin, it's a fake news daw na allowed ang Filipino vessel. Ito that's an Iran military page with 1 million followers. Oo, nakita ko to, sinare ito ni Adrian. Maraming nag-share nito, Sino no? Adrian? Sabihin? Adrian Pascual. Alam mo, kaya ka lagi nakawawaw mali. Ang hiling mo magsalita, walang apelido. Oh, sige, di ba? Hindi lang si pero marami, di ba? Kasi huwag kang magsasabi pag hindi Italiano, mapapahama ka na it's naman. the Iran military that said na yung Pilipino lang din daw ang nagsabi na allowed ang Pilipino Meron na pala. vessel. Yan, sinasabi ko sa inyo. Dapat- Validated pala So yung info ko. dapat kasuhan nila na PCO ang Iran military for Validated pala yung spreading info ko. fake Hindi ko alam yun. news. Hindi ko alam yun, ha? Alam mo talaga yung ating batas ngayon, talagang tama yung terminong ginamit ng mga official, naka-bend talaga up to now. Kaya nga sabi ko sa iyo, yung Supreme Court, di ba sa harapan may timbangan na gano'n. Tingnan mo, baka medyo nakagewang na eh. Ay, hindi. Ang Supreme Court naman hindi eh. Yes. Pero doon kasi meron tayong yung babae na kapiring. Sa totoo lang, gusto kong mag-design ng ganyan, mag-drawing. Wala, yung piring niya ngayon, may butas dito eh. Kasi hindi pa lang, buti na lang talaga nanindigan ngayon ng Supreme Court. And it's a good news for us. Kasi baka ginagawa na yung timbangan ng tama. Talagang mali ang timbangan for me. Tsaka alam mo, Kapeni, nakakalungkot na nasa state of energy emergency tayo. Ngunit hindi nagkakaroon ng kapangyarihan ang mga local governments. Kaya tama yung sinabi nila na walang alam yung Davao about the pagdating ng Kasi ang nag-aangkat at kumukuha ng mga are the oil companies, di ba? At hindi ito sa local government, nakasalalay ito sa national government. And walang ginagawa yung ating pamahalaan ngayon to check magkano ba yung angkat nila nung Kasi alam ko ngayon, may alam ako kung saan makakabili ng ng oil na Saan? Ba't di mo i-share? Hindi, wag na kasi sasabihin na naman sasabihin mo ganyan, pagkatapos hindi mo sasabihin. yung mga katabi natin Yan ang hirap bansa sa iyo eh. Let's Pagkasalita sige. ka saan? Malaysia, Singapore, may mga excess yan na mayroon tayo dyan sa... Binibitin mo yung maglang people. Oo, ibig kong sabihin, gano'n ang ginawa ni PRRD. Nilayon niya yung mga mata natin sa malalayong bansa, inilapit. Pero walang ginagawa ang Department of Energy for this para ang pinaka
sa masaklap dito, yun nga, di ba, na hindi nila kino-call out ang attention ng mga oil companies. Hindi mahal ang kuha nila. Bakit 152 ang presyo natin ngayon sa Grabe ating naman. sa ating profit Wait, sandali lang ka, Astra, baka makauta ko. Kasi may sinasabi ako kanina na putol mo. Sabi ko, ang alam ko, yung words kanina na ang alam ko about yung sa bentang load, pati yung nakapiring, may karugtong yun eh, pinutol mo. Ang alam ko, narinig ko, nabasa ko, but it's not myself. Ha? So, baka makauta ko, kasi mahirap yung pag napuputol ka, pag nagsasalita ka, bukas, kulong ka. Oo, kukulong na tayo nito. O kaya nga ikaw, kapag ka kunwari, ano mo lang yun, gitrap mo lang, lagyan mo sa dulo ng CTTO. At saka di umano. Oh, Di ikaw, umano. lagyan mo ngayon. Di umano. Di umano. Sige, di umano. Di umano sa aking pong pagkakaalam, pakiwari ko, ay hindi naman tunay na naapektuhan ng ating bansang Pilipinas ng pagtaas ng krudo, bagkus ito po ay dinagsa ng mga buhayang, mga manininda at mga oligarko daw. Sabi po nila, CTTO, di umano. CTTO, di umano.